Good afternoon again, and open your book on page 188. So we will going to discuss about polynomials. And for your information, a polynomial is part siya or algebra. And ang algebra is the branch of mathematics characterized by the use of variables and operations relating these variables. And sino nga ba ang kumbaga father ng algebra? So siya si Diophantus, a Greek mathematician in the 3rd century. Siya ang father ng algebra. And in the algebraic expression, meron tayong mga tinatawag na terms. Share ko yung whiteboard. Ayan. So, meron tayong mga tinatawag na terms. Ayan. Halimbawa, dito sa ating given na expression, we have 7y raised to 3. So, halimbawa, ganyan, yan lang muna yung mga given na term na ibibigay ko. And negative 7, ay, marami yung binigay niya pala. Ayan. So, yan ang tinatawag nating mga term. Halimbawa, ilang terms meron yan? So, isa lang siya. Pero kapag may mga operation pa yan, halimbawa, 7y cubed plus y squared. So, ang terms dyan ay yung 7y cubed at saka yung y squared. At kapag tinanong ilang terms meron tayo, we have 2. And in the term, ayan, 7y cubed plus y squared is called the numerical coefficient. Yung 7 dito, ang tawag dyan ay numerical coefficient. At ang ating, ito yung y raised to 3 or y raised to 2, yan yung tinatawag nating literal coefficient. So likewise, in the term, marami kasi siyang binigay dito. So kapag variable lang siya, ayan, automatic kapag variable lang. Like, for example, we have y raised to 3, raised to 2. Ang numerical coefficient niyan kapag wala siyang kasamang number is 1. Okay? Pero kapag negative yan, negative 1. Tandaan kapag wala siyang number dyan, ang numerical coefficient natin is automatic 1. Pero kapag negative, negative 1. And ang number dito ay tinatawag, kapag halimbawa, ang expression natin is meron pa siyang negative 2. So, kapag number lang siya, wala siyang kasamang variable, ang tawag dyan ay constant. Okay? Again, kapag ang number is wala siyang or ang variable is wala siyang kasamang number, automatic meron siyang 1. And kapag naman, ang term is number lang siya, ang tawag natin dyan is constant. Naintindihan? Pero kapag magkasama ang number and variable, so ang number dito ang tinatawag nating numerical coefficient. Tapos yung letter lang na ito ay or variable lang na ito ay tinatawag nating literal coefficient. So numerical coefficient is the constant or the number. Ayan, kagaya ng sinabi ko, itong 7 is a number. And literal coefficient is the variable including the exponent. Ito yung kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, yung y squared. We have the variable including the exponent, which is 2. And the word coefficient alone is referred to as the numerical coefficient. In the literal coefficient y squared or y is called the base and the squared is the exponent. Diba tinuruan ko na kayo? Doon sa previous discussion natin, we have in-identify natin yung base and yung exponent. Na kung saan, halimbawa dito sa y squared, ang ating base dito ay y at ang ating exponent ay 2. Clear? Clear ba sa inyo yung mga tawag dyan sa mga given expression natin? Clear na ba? So, pahapyaw lang yung mga yan. And we have here a polynomial is a kind of algebraic expression where each term is a constant, a variable, or a product of a constant and variable has a whole number or non-negative number exponent. So, parang yan. Ito ay tinatawag nating polynomial. And the polynomial can be it's either monomial. Ay, bakit? Pinapa-admit pala. It's either monomial,
binomial, trinomial, or multinomial. Ayan. So, yan yung apat na, ayan. Yan yung mga apat na klase ng polynomial. Again, monomial, second, binomial, third, trinomial, and multinomial. Ano ang pinagkaiba ng mga yan? Paano natin malalaman na ang isang polynomial ay monomial, binomial, trinomial, or multinomial? So, ganito yan. Kapag monomial, ang term natin ay meron tayong isa. Kasi nga mono. Kapag binomial, dalawa. Kasi nga bi. Kapag trinomial, tatlo. Kasi nga tri. At kapag multinomial, ibig sabihin yan, 4 or more. Ayan. 4 or more. Tandaan nyo yung mga terms na yan. We have monomial, binomial, trinomial, and multinomial. And the degree of a polynomial is the highest exponent or the highest sum of exponents of the variables in a term. So, kapag sinabi nating degree, ito yung tinatawag na or ito yung makikita natin na ilan ang degree ng isang polynomial kapag kung ano yung highest na exponent. Halimbawa, meron tayong polynomial na 3x raised to 5 plus x raised to 2 plus 4. So, titingin kayo sa exponent. Kung ano yung exponent na may pinakamataas, dito, siya ang degree. So, ang may pinakamataas na exponent is ito, which is 5. Ibig sabihin, ang degree natin ay 5. Okay? Kung titingnan nyo dyan sa example natin, we have 3y squared plus y minus 10. So, yung pinakamalaking exponent dito is 2. Tama? Kasi yung isa, wala siyang exponent, automatic meron tayong 1. So, mas mataas pa rin si 2. Kaya, ang degree is 2. And next example, we have 4y squared b cubed minus y raised to 4b cubed. So, kapag magkasama yung dalawang variable, so pag-add lang natin yung ating exponent. Like, for example, yung example na yan, na 4y squared b cubed. So, pag pinag-add ang exponent na ito, we have 2 plus 3, meron lang tayong 5. Hindi kagaya nito, y raised to 4, b cubed. So, pag pinag-add natin yan, 4, tsaka 3, we have 7. Kaya ang degree natin ay 7. Clear? Kapag isa lang yung ating variable dyan, per term, gayahin lang natin yung highest exponent. Pero kapag sa isang term, merong dalawa or higit pang variable, pag-add lang natin yung kanilang exponent. Huwag kayong papalito kapag wala siyang exponent, automatic meron tayong ilan yung value ng exponent kapag walang nakalagay? Ha? 1 po. 1. Very good. And similar terms are terms having the same. Kaya nga similar. Same literal coefficient. So, dito, meron tayong 7y squared and negative 10y squared are similar because their literal coefficients are the same. Yung y squared. Yung literal coefficient nila, which is yung y squared, pareho. Pero dito, kung papansinin nyo, yung 7y and 10y squared, nakakasunod kayo dyan sa page 189, 7y and 10y squared are not similar. Bakit? Kasi yung literal coefficient nila is hindi naman pareho. Yung isa, y lang siya. Yung isa, y squared. Tama? Next. So, dito, meron tayong mga, dito sa understanding polynomial. So, in 3y raised to 4, anuhin ko lang ulit dito, isulat ko. So, we have 3y raised to 4. Ayan. So, 3 is called, anong tawag dito sa 3? Anong tawag sa 3? Constant po. Numerical coefficient. Constant siya kapag wala siyang kasamang variable. Pero kapag may kasama siyang variable, ang tawag sa number na yan ay numerical coefficient. Tapos, ang y raised to 4 dito, anong tawag dyan? We have literal coefficient. Very good. And meron tayong polynomial according to its degree. Kanina, di ba, tinuro ko sa inyo, paano nyo malalaman ang degree ng isang
polynomial. Yun nga yung highest exponent. So, dito, may mga pangalan sila. Kapag ang ating highest exponent or yung degree mo ay 0, ang tawag sa kanya ay constant. Kasi nga wala siyang kasamang variable. So, yan ay number lang siya. So, wala siyang degree. Kaya kapag 0 ang degree mo, kaya lagay ko na lang, 0. Kapag 0 ang degree mo, ibig sabihin, constant ang tawag dyan. Pero kapag isa ang degree mo, ang tawag dyan ay linear. Kapag naman, dalawa, yan ay quadratic. Tandaan nyo yung mga yan. And kapag naman tatlo, we have cubic. Kapag 3 yung degree mo. Kapag naman 4, yan ay quartic. At kapag naman 5, yan ay quintic. So, yan yung mga degree natin. Again, constant, 0 degree. Linear, first degree. Quadratic, second degree or degree 2. Cubic, degree 3. Quartic, degree 4. And quintic, degree 5. So, huwag niyo kakalimutan yung mga yan. And, meron tayo dito, ayan, yung paano mo malalaman kung yan ay polynomial or not polynomial. Malalaman mo siya kapag ang exponent ng isang term is negative, ibig sabihin, hindi siya polynomial. Or kapag naman ang exponent niya is fraction, ganon, yan yung mga hindi polynomial. So, at kapag yan ay, halimbawa, meron siyang mga symbols like square root, mga not polynomial yung mga yan. Okay? And to summarize our discussion, so let's review our three kinds of polynomial, or hindi sila tatlo, bali 4, di ba? Kasi hindi nasali dito sa book yung multinomial. Okay? So, we have 4 kinds of polynomial. Kapag ang term mo is isa lang, ang tawag sa kanya ay monomial. Very good. At kapag ang tawag sa kanya, or anong tawag sa kanya kapag ang ating terms ay dalawa? Binomial po. Good. At kapag 4 o maramihan? Multinomial po. Multinomial po. Oo. Kapag naman 3 lang? Trinomial po. Trinomial. Very good. Po. Next, kapag naman, without looking at your book, para at least na-evaluate nyo yung sarili nyo kung talaga bang naaalala nyo yung mga diniscuss ko, kapag kapag ang degree mo ay 5, ano kaya ang tawag doon? Quantic po. Quintic. Quintic. Kapag naman isa lang? Linear po. Linear. Paano kapag wala? Constant po. Constant. Paano kapag 3? Cubic po. Cubic. And kapag 2? Quadratic. And last, kapag 4? Quartic. Oo. So, sige nga. Magbibigay ako ng polynomial. Tapos, sabihin niyo sa akin kung ilang terms meron siya. Okay? Sabihin niyo mamaya. Yan. Ilang terms meron? Paano natin malalaman? Kung ilang terms, bilangin yung, ayan, tingnan nyo yung mga operation. Tapos, siya yung magsa-separate sa mga terms. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, meron tayong ilang terms? 4 po. O, kapag 4, anong tawag sa kanya? Anong kind of polynomial yan? Yan Multinomial po. Quartic po. Kapag ang tinatawag, kapag sinasabi is, anong kind of polynomial? Yan yung mga monomial, binomial, trinomial, multinomial. Pero kapag naman ang tinanong ko,
anong klaseng polynomial siya according to its degree. Kapag may degree na, yan pa lang yung mga constant, linear, quadratic, yung mga yan. Okay? So, since sinanong ko, ilang terms meron sila? 4. At anong klaseng polynomial siya? So, yan ay multinomial. Okay? Naintindihan ba o nalilito pa? Okay na? Hindi ko po intindihan yung Saan? yung pagkuha po ng degree. Kasi po, yung sa una po hindi po At tayo sa degree anak, tinitignan mo lang yung highest exponent. Pero kapag, ito, since isa-isa lang yung mga, ano yun? Pa-unmute, ay pa-mute. So, since ito, isa-isa lang yung mga, variable nila per term, ibig sabihin, kung ano lang yung pinakamataas na exponent, siya lang ang magiging degree mo. So, since dito, ang pinakamataas na exponent is 3, so 3 ang ating degree. At anong tawag doon? Kapag 3, yan ay cubic. Okay? Pero naman, bakit po sa pangalawa nag-add po? ito yon. Kapag maramihan na yung variable. Halimbawa, meron tayong, wait. Ito, meron tayong 3a squared b. Ayan, papansinin mo, dumami na yung ating variable. Naging 2 na yan. Plus 2a b. Ano yung degree mo? So, tignan mo yung exponent nila. So, meron tayo dito sa unang term. Ito yung first term. Ayan. Tapos, second term. So, yung exponent nila, we have 2 and 5. Pag pinag-add mo yan, we have 7. And dito naman, automatic meron yan mga taguan. So, yan ay 2. At anong pinakamataas? We have 7. So, since hindi naman, pag sinabi, anong klaseng polynomial siya, multinomial pa rin siya kasi nga, hindi. Degree na palang pinag-uusapan dito. So, kapag tinanong kung anong klaseng polynomial siya, since dalawa lang ang terms natin, yan ay binomial. Pero, since degree ang tinatanong dito, 7 siya. So, sasabihin mo lang degree 7. Okay? Okay po. Kasi hanggang quintic lang tayo, degree 5. Okay? Okay na Yes ba? po. Ayan. So, tandaan kapag isa lang yung ating, ang tawag dito, variable, kung ano lang yung highest na, kaingay naman. Kapag isa lang yung ating variable, so kung ano lang yung pinakamataas na exponent siya ang magiging basehan natin sa degree. Pero kapag dalawa o higit pa, pinag-a-add natin yung kanilang mga exponent. Okay? Nalilito pa ba? Nalilito pa? So, dito sa ating activity, yung who am I, nakikita ba sa page 191? Sa activity ito, meron tayong mga given expression and sasabihin natin kung anong klaseng polynomial siya. Yun yung monomial ba, binomial, trinomial, or multinomial. And yung degree, kagaya ng sinasabi ko, na titingin kayo sa exponent. And name using the degree, ayan yung sa magbabasehan tayo dyan, yung sa constant, linear, quadratic, cubic, quartic, and quintic. Okay? So, dito, hanggang kahit na fraction siya, for example, magbigay ako ng fraction, kasi yung sa letter E, fraction siya. So, for example, we have 2x raised to 2 plus 4x raised to 5. Example lang yan. Plus 2 divided by, for example, 2. So, bibilangin nyo pa rin itong term. Ayan. So, ito lang. 1, 2, 3. Don't mind this one. So, ibig sabihin, meron lang tayong tatlong terms. At kayo nang bahala kung anong tawag siyaan. Okay? Kung anong kind of polynomial siya. And kapag degree, since ito meron 2, ito meron 5. O anong pinakamataas? Siyempre, 5. So, ang tawag kapag ang degree mo ay 5. So, kayo na rin ulit ang bahala.
Kaya ang sasagutan nyo, yung activity 2, which is ibibigay nyo yung kinds of polynomials, yung degree, and name using the degree. Clear? Clear na ba? Teacher, paano po pag isa lang po yung degree niya, ilalagay pa po sa degree? Yes. Kahit isa lang yan. Okay? Okay na ba? Teacher, pag wala po siyang exponent, number 1 lang po. Yes. Automatic meron siyang 1 na exponent. Kasi invisible yung ating 1 dyan. Okay? May question pa about sa ating discussion, which is polynomials. Basta huwag niyo kakalimutan yung kinds of polynomials and yung polynomials according to its degree. May question pa? Sige, wala na sumasagot. I-end ko muna yung ating record.